sign na hindi kayo para sa isa't isa. Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Naririto muli ho si CJ Vlogger sa kanyang mga panibagong mga spoken at mga hugot at topic of love. Ngayon guys, ang topic po natin ngayon ay 10 sign na hindi kayo para sa isa't isa. Kapag napagod ka na, baka senyales na hindi talaga siya ang itinadhana para sa iyo. Simulan na natin guys. Ito po ang number 1. Kapag lagi kayong may tanong, pero wala kang nakukuhang maliwanag na sagot, dumarating sa point na kahit simpleng nasaan ka o kamusta ka, mahirap sagutin ng iyong minamahal. Kasi kapag mahal ka niya or mahal ka ng isang tao, hindi ka niya iiwan sa tanong na yan. Pero kapag paulit-ulit na lang ang pagdududa mo, baka sign na hindi na talaga kayo nagkakaunawaan or nagkakaintindihan. Number 2. Kapag mas ramdam mo na ang pagod kaysa sa saya, ang pagmamahal o kasama ang hirap at sakripisyo, pero kapag araw-araw na lang, pagramdam mo parang laban na or wala ka ng katapusan, baka hindi na siya ang pagmamahal, kundi pagkakulong. Dahil sa totoong pagmamahal, kahit pagod ka, may kasamang gaan or gagawa siya ng paraan. Number 3. Kapag mas madalas kayong nag-aaway kaysa magkaintindihan, normal ang tampuhan, yes. Normal ang maliit na bagay. Nagkakatampuhan kayo, nag-aaway. Pero kapag halos usapan o nauuwi sa sakit at hindi na nasolusyonan, at sa maliit na bagay, hindi niya magawa or lagi na lang patungo kayo sa pag-away, nauuwi sa sakit at hindi na solusyon, baka senyales na hindi na healthy ang relasyon ninyo. Toxic na to. At hindi kayo nagtutulungan, kundi nag-uubusan na lang kayo. Number 4. Kapag hindi na kayo excited sa presensya ng bawat isa't isa. Dati, simple lang, nandyan ka, sapat na. Ibigyan ka ng oras na kahit kunti lang, sapat na. Gumagaan ang mundo mo, buo na ang araw mo. Pero ngayon, kahit magkasama kayo, parang wala na ring halaga. Pag nawala kayong kilig at hindi mo na maramdaman ang comfort, baka hindi na talaga kayo ang para sa isa't isa. Number 5. Pag wala na kayong tiwala, walang relasyon na tatagal kung puro duda, selos at sekreto ang laman. Kahit anong pilit, kahit ilang beses kayo magkabalikan, kung hindi na maibalik ang tiwala, paulit-ulit ang kayong masasaktan. 6. Kapag mas gusto niyang mag-isa kaysa makasama ka. Kapag mas pinili niyang lumayo kaysa manatili, baka hindi na ikaw ang tahanan niya, kundi iba na ang naging kulungan niya at tambayan niya. Kasi sa totoong pagmamahal, hindi ka pipiliin iwanan, hindi ka pipiliin na mag-isa, at hindi ka hahayaan na mag-isip. Kahit ito'y may pinagdadaanan kayo, kahit gaano kahirap. Number 7. Kapag hindi na kayo pareho ang pangarap. Dati pareho kayo ng harap ng future together, na kayo yun habang buhay. Pero kung ngayon iba na ang direction niya at iba na rin ang sayo, kahit anong kapit, kahit anong hawak ninyo or hawak mo, hihiwalay pa rin ang mga daan ninyo. Kasi ang dalawang taong tunay para sa isa't isa at tunay na nagmamahalan, pareho kayong sabay na hahakbang o humahakbang sa patungo sa inyong kinabukasan at sa inyong mga pangarap. Number 8. Kapag lagi mong kailangan ipaalala ang halaga mo. Hindi mo dapat trabaho ang magmakaawa ng pagmamahal. Hindi mo trabaho ang magmakaawa ng atensyon or panahon or ang oras niya.
Hindi mo dapat pinapakiusapan ang oras, ang effort, na kusa naman ibinibigay ng taong totoong nagmamahal sa iyo. Kapag lagi mo nang kailangan, ipaglaban ang lugar mo sa buhay niya, or kailangan mong parating ipaalala sa bawat araw, sa bawat oras, na nandyan ka, at kung anong obligasyon niya para sa iyo. Baka hindi na siya worth it para sa iyo. Number 9. Kapag mas natututo ka ng magmahal ng iba kaysa sa kanya, pwedeng tao, pwedeng iba, or pwedeng kaya mo nang iwaglit siya sa iyong isipan, or pwedeng sarili mo, pamilya mo, o ibang bagay. Kapag mas nararamdaman mong kumpleto ka na sa ibang lugar or sa ibang tao kaysa sa piling niya, baka hindi na siya ang dapat mong ipaglaban, or baka hindi na siya ang para sa iyo. Number 10. Kapag pareho na kayong sumusuko kahit magkasama pa, ito yung pinakamabigat kasi minsan mas masakit yung hawak pa ninyo ang bawat isa't isa, pero mas wala na ang init ng pagmamahal. Kapag pareho na kayong nandyan sa relasyon pero wala na ang puso, baka oras na rin para piliin mo ang kapayapaan kaysa magkasama kayong nasasaktan, or mas piliin mo mag-isa kaysa magkasama kayo ngunit parang wala lang siya. Ayan guys, ang ating topic for today, ang 10 sign na hindi kayo para sa isa't isa na. Alam niyo po guys, maraming ganito ang nangyayari sa buhay natin. It's a long time relationship or a short relationship, but nangyayari po yung ganito, nagkakalamigan na. Pero dalawa lang po ang ibig sabihin yan. Kahit gaano pa katagal yung relasyon ninyo, kung darating minsan ang panahon or ang oras na naglalamig ng bawat isa, ano pang dapat nyo pang gawin? Mag-i-stay pa kayo? Or i-let go muna? Mahirap minsan bitawan ng isang taong like yung matagal ang relasyon ninyo, but sa dulo, wala na. Nandiyan na yung lahat ng sign na nakikita mo na unti-unti na siya nawawala or unti-unti na siya nalalamig. Sometimes nag-stay na lang siya because of sa pinagsamahan ninyo, or may something na kunting pagmamahal but not hindi swak na or hindi na sapat para sa isang relasyon. Yung tinatawag na toxic na, kasi hinahanap na natin yung dating ginagawa niya sa iyo or yung dating ibinibigay mo para sa kanya. Mahirap po sa isang relasyon, toxic na ho eh. At mahirap din po na ipinipilit pa rin ho natin na kahit hindi na. Tama ho ba ako guys? Ngayon guys, may nag-chat po sa akin kasi nabasa po niya ang aking mga spoken before. Nagtatanong po siya, friend ko po siya sa Facebook. Ang sabi po niya sa akin ay, kapag naglalamig na ho ba ang isang lalaki, tapos wala na kayong communication at hindi pa po siya nagpaparandam, sign na po ba yun na dapat ko nang bitawan kasi siya po yung first boyfriend ko? Ano po ang dapat kong gawin, ate? Advice naman po, baka matulungan niyo po ako, sabi niya sa akin. Alam niyo po ba ang sagot lang po dito? Kung wala na ho talaga or lumipas na po ang almost weeks or month na wala na talaga, let go na, give up na. Huwag mo nang antayin ng isang tao na babalik pa or babalikan ka. Kasi kung talagang mahal ka niya or iniisip niya pa rin ang relasyon ninyo, hindi tatagal ang 2 days, 3 days, 1 week, maybe 1 week ang pinakamatagal. Nandyan siya, magme-message sa iyo, gagawa ng way, right? Pero kung wala na ho talaga, almost weeks na po wala na. Huwag mo nang intayin. Ang gawin nyo na lang po, kahit masakit, upo na lang ho tayo kasi
Hindi naman po pwedeng habang buhay or mag-aantay tayo sa kanya, di ba? Masakit man po kasi siya yung first boyfriend mo, but kung mananatili ka nga at ganun pa rin naman ho ang sitwasyon niyo, always ka nag-wait, or always ka nag-aantay para sa kanya, ano pang relasyon na matatawag niyo po doon? Wala na ho yun. Ibig sabihin, hindi ba natin sinabi na meron siya? Kung talagang mahal ka niya at sinasaalang-alang niya ang relasyon ninyo, gagawa siya ng paraan in the days. Pero kung more than weeks na, tama na. Give up mo na yung sisi. Kasi masasaktan at masasaktan ka lang. Kasi ang communication ang pinakamahalaga sa relasyon natin eh. Kung wala talagang komunikasyon, ano pa magiging relasyon ninyo? Wala. Babagsak at babagsak ko yan. Mas isipin mo na ang sarili mo ngayon kisa siya. At kung sakaling dumating naman yung time na babalik siya, you asking about this. You asking, bakit ganun? Bakit ganito? Kasi kung talagang mahal mo ako, hindi ganito, hindi ganun. More question about from you. But make sure mo lang na sis na hindi ka na nasasaktan muli or hindi na mangyayari yun. Ikaw ang mag-aantay sa kanya. Di ba? Hindi yun tayo yung parang tanga na nag-aantay. Siya, hindi natin alam kung anong ginagawa niya. Kung mayroon na ba siyang iba or busy nga lang ba. But kung busy po siya gagawa ng way yun or gagawa ng time na kahit sandali magme-message o kumustahin ka man lang. Pero kung wala na ho talaga yan. Bumalik man siya pero wala na rin. Same pa rin ho ang mangyayari sa inyo. Hindi na worth it ang relasyon ninyo kung ganito at hindi siya deserve para sa iyo. Sa pagmamahal mo, sa pagbibigay mo sa kanya ng attention, Maraming salamat sisi sa pag-PM mo sa akin sa katanungan mo na to. At sana may matutunan ka. Pag-isipan mo lahat ng sinabi ko sa iyo. Basta kung sakaling bumalik siya sisi, you asking about him. And then doon ka na magpa siya, na-let go mo na lang ang isang kagaya niya. Dahil kahit pa sabihin niyang busy lang siya or may ginagawa siya, remember always na hindi tayo yung nag-aantay. At binibigyan tayo ng oras na kahit saglit lang. Paano guys, hanggang dito na lamang ang aking spoken at sana naunawaan niyo po ang aking sagot sa katanungan ni Sisi sa akin from the FB. Hanggang dito na lamang at marami pong salamat sa inyo and God bless po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Please subscribe and touch the bell for another notification para updated po kayo sa aking mga bagong gagawin na mga video about sa mga hugot, spoken at talk love. Thank you so much everyone. God bless!